Mga kaibigan, handa na ba kayong maranasan ang kilabot na dulot ng isang ordinaryong salamin? Sa kwento ngayong gabi, isang simpleng paglipat ng bahay ang magiging simula ng isang hindi maipaliwanag na takot. Sa unang gabi tila walang kakaiba, ngunit sa ikatlong gabi nagsimula nang magpakita ang salamin ng mga nakakakilabot na pangyayari. Ano nga ba ang lihim na itinatago ng salamin na ito at bakit tila may nagmamasid mula sa kabila? Halina't samahan niyo ako sa kwentong ang salamin ng takot at tuklasin ang mga misteryong bumabalot dito. Magandang araw po sa inyo mga tagapakinig ng Creepy Pinoy Stories. Ako nga pala si Pamela at nais kong ibahagi sa inyo ang isang kwento na hanggang ngayon ay bumabagabag pa rin sa akin. Lumaki ako sa isang maliit na bayan sa probinsya, ngunit napilitan kaming lumipat ni Kuya Mario sa Quezon City dahil sa kanyang trabaho. Bagong simula sana ito para sa amin, ngunit hindi ko akalaing may kakaibang mangyayari sa bagong bahay na aming nilipatan. Sa unang gabi, natulog ako ng mahimbing sa silid tulugan na may katabing banyo, na pinili ko dahil sa malaki at bahagyang naninilaw na salamin na nandoon. Ngunit sa ikatlong gabi, nagising ako sa tunog ng tumutulong gripo sa banyo. Kuya Mario, bakit kaya laging tumutulo ang gripo sa banyo kahit pinahigpitan na ni Mang Isidro? Tanong ko sa kanya isang umaga. Kahit na pinatingnan ko na kay Mang Isidro ang gripo, patuloy pa rin itong tumutulo tuwing gabi at lumala pa ito hanggang sa tuluyan ng bukas ang gripo. Nagsimula akong mag-alala kung may problema ba sa tubo o kung may ibang dahilan. Isang gabi, nagising ako at nakita kong bukas na naman ang gripo. Nang tingnan ko ang salamin, parang may kakaibang nararamdaman ako. Sa aking pagkagulat, nakita kong kumurap ang aking refleksyon sa salamin. Hindi ko alam kung totoo ba ang nakita ko o bunga lamang ng aking pagod. Tumayo ako mula sa kama at lumapit sa salamin, sinusuri ang bawat sulok nito. Wala akong nakitang kakaiba maliban sa sarili kong refleksyon. Kuya Mario, parang may kakaiba sa salamin sa banyo. Parang kumurap ang refleksyon ko, sabi ko sa kanya, nanginginig. Itinuring kong bangungot lamang ang nangyari. Ngunit hindi ko maiwaksi ang pakiramdam na may isang hindi nakikita na presensya sa kwarto. Lalo akong kinabahan tuwing gabi. Dumating ang araw ng mga patay at naiwan akong mag-isa sa bahay habang lumabas si Kuya Mario para dumalaw sa sementeryo. Malakas ang ulan at mas lumalalim ang dilim sa paligid. Sobrang tahimik ng bahay na parang may bumabalot na kakaibang enerhiya. Sa kabila ng takot, hinarap ko ang salamin sa banyo. Tinitigan ko ang aking refleksyon. Sinusubukang alamin kung may kakaiba. Ano bang meron dito? Tanong ko sa sarili ko. Habang tinititigan ko ang salamin, napansin kong may anino sa likod ng aking refleksyon. Ngunit nang lumingon ako, wala naman akong nakita. Sino ka? Bakit mo ako ginugulo? Tanong ko sa aking refleksyon na parang umaasa ng sagot mula rito. Biglang gumalaw ang refleksyon ko ng mag-isa, ginagaya ang bawat kilos ko. Sa huli, sinubukan itong hilahin ako papasok sa salamin. Para akong natutuliro, hindi ko alam kung ano ang gagawin. Oh my God! Sigaw ko habang pilit kong binabawi ang aking kamay mula sa malamig na salamin. Isang pagkawala ng kuryente dahil sa bagyo ang nagputol sa koneksyon na nagbigay daan para makatakas ako mula sa banyo. Nanginginig sa takot, nagkulong ako sa aking silid at nagdasal na sana'y bumalik na agad si Kuya Mario. Please, bumalik ka na, bulong ko habang yakap-yakap ang aking sarili. Hindi ko na muling pinasok ang silid tulugan o banyo. Lumipat ako sa ibang kwarto sa bahay, mas malayo sa salamin. Hindi ko na kayang harapin pa ang mga nangyayari na pagdesisyonan ng pamilya na i-renovate ang bahay kasama na ang pagtanggal sa salamin. Inisip ko na sa wakas ay matatapos na ang aking bangungot.
Pamela, aalisin na ng mga manggagawa ang salamin bukas. Huwag ka nang mag-alala, sabi ni Kuya Mario. Sinusubukang pakalmahin ako, pero kahit na anong sabihin niya, hindi pa rin mawala ang kaba ko. Sa tuwing dumadaan ako sa dating silid tulugan, nararamdaman kong may malamig na hangin na bumabalot sa akin. Parang may presensya pa rin doon. Minsan, naririnig ko pa rin ang tunog ng tumutulong gripo kahit na wala na ito sa banyo. Isang gabi, nagising ako sa tunog ng mga yabag mula sa dating silid tulugan. Nang tingnan ko, wala namang tao roon. Ano ba to? Bakit hindi pa rin ako tinatantanan? Tanong ko sa sarili ko, habang pilit kong pinipilit na bumalik sa pagtulog. Pero kahit anong gawin ko, hindi ko maiwasang isipin na baka hindi pa tapos ang lahat. Kakaibang pagtuklas. Hindi magawang masira ng mga manggagawa ang salamin. Kahit anong gawin nila, napakatibay nito. Sinubukan nilang hampasin ng maso at iba pang gamit, ngunit walang epekto. Nakita ko ang aking refleksyon sa salamin sa huling pagkakataon habang ito'y kinakaladkad palabas ng bahay. Napansin kong ang refleksyon ay nakangiti sa akin, isang ngiti na nagdudulot ng pangamba. Bakit kaya hindi ito masira? Bulong ko sa sarili ko habang pinapanood ang mga manggagawa. Nagtataka ako sa tunay na lihim ng salamin at sa hirap nitong sirain. Wakas. Bagamat nawala na ang salamin, hindi pa rin mawala sa isip ko ang posibilidad na may iba pang hindi maipaliwanag na mga pangyayari sa aming tahanan. Sa bawat gabi, naririnig ko pa rin ang tunog ng tumutulong gripo kahit nawala na ito sa aming bahay. Kuya Mario, naririnig mo ba yon? May tumutulong gripo, tanong ko sa kanya isang gabi, ngunit parang bingi siya dito. Sa aking isipan, alam kong hindi pa tapos ang kwento ng salamin. Ano pa kaya ang mga lihim na itinatago ng aming tahanan, naghihintay na matuklasan? Mga kaibigan, ang kwento natin ngayong gabi ay nagpapaalala na may mga bagay na hindi natin lubos na nauunawaan. Ang salamin na tila ordinaryo ay nagdala ng takot at misteryo sa buhay ni Pamela. Salamat sa pakikinig sa Creepy Pinoy Stories. Huwag kalimutang mag-like at mag-subscribe para sa mas marami pang nakakakilabot na kwento. Excited na akong makita kayo sa susunod na upload. Hanggang sa muli, mag-ingat sa mga refleksyon. Baka hindi lang ikaw ang nakatingin.